ng Department of Public Works and Highways at kayo dyan sa Blockchain Council of the Philippines ay pumirma ng kasunduan, no? Upang lumikha ng isang blockchain-powered digital ledger. That's Para right. dun sa mga proyekto na pinondohan ng tulong mula sa ibang bansa. And ikaw na po ang magpaliwanag. Kahapon, ako po ay nagsumikap na ipaliwanag po na ang peg ko, kunwari may nakikinig na taxi driver, at tinangka ko na ipaliwanag kung ano ang blockchain technology. Ngayon, hihingi kami ng paliwanag mula sa isang eksperto para sa kapakanan po ng ating mga taga-subaybay, para maintindihan po natin, ano po itong blockchain na tinatawag na ito? Okay, I'll explain it though. It took me 7 years to understand what blockchain is. So I will explain to you in 7 minutes po how blockchain finally works in the most simplistic sense para sa ating mga nanonood at nakikinig. So if you think about blockchain, imagine na lang natin para it applies sa mga ordinaryong Pilipino. Kunyari po tayo, pumunta po ako kay Ma'am Ali, may sari-sari store po kayo. Sabi ko, pahingi po ng Coke. Wala muna ako dalang pera. So baka pwede lista mo na lang. So nilista mo, di ba? Tapos next day bumalik ulit ako. Pahingi naman ng shampoo ko o pautang ulit. So that process goes through it, no? Lista ka lang ng lista. Now, pagdating sa after 1 week, sinabi mo na sa akin, magbayad ka na. Sabi ko, sige, magbayad magkano ho? Sinabi mo 500. Ang sabi ko, teka, hindi naman abot ng 500 yan, 400 lang yan. Ang naalala ko, puro ganun lang. Patingin ka ng listahan mo, pinakita mo sa akin listahan mo. Sabi ko, hindi ko kinuha to eh. So ngayon, sinong makakapagsasabi? Pag sinabi nating blockchain, ito yung prinsipyo. Once na pumunta ako sa iyo, nilista mo, pero lahat ng buong barangay may kanya-kanyang notebook, nilista din yung transaction. So ngayon, lista lahat, every transaction in your store, in a way, nilista nating lahat. Right? Nakalista sa kanya-kanyang ledger, kanya-kanyang notebook. So ngayon, pagkatapos ng linggo, pagpunta ko sa iyo, ma'am, magkano bayad? Sa pagsabi ng 500, hindi ko pwede sabihin 400. Kasi nakalista sa lahat 500 eh. Right? So that is the principle of what we call Web3 or blockchain, where it's called decentralized. Ang blockchain, simple lang po siya. Isang ledger entry is called a block. Isang ledger entry, isang transaction. So it's called a block, and every other transaction becomes another block. So dikit lang ng dito, kaya it's called blockchain. Blockchain, oo. And because that's why it's immutable, because hindi mo pwede baguhin. Kasi patong lang ng patong, di ba yung ledger entry, notebook mo, sulat ka lang ng sulat. So pag babaguhin mo yung una, sasabihin mo sa buong, number one, hindi mo mabago kasi nga, may plus minus na yung wallet mo eh. Yeah. Di ba? And kailangan, you have to convince everyone in the chain, which is like lahat, ang buong community to say, pakipalit, 400 lang talaga, I have to convince everyone, which will not work. Oo.